engineering course nyo dito? Civil. Oh, isa po kayong civil engineer. So, kontento naman po kayo, masaya naman po kayo bilang isang civil engineer. Oo naman. Saan eskwela naman kayo nag-graduate? Sa Mapua Institute of Technology. Yung Intramuros o yung Makati? Ay, hindi. Intramuros pa. Doon pa eh. Okay. Ano po, na-take niyo na po ba yung board exam? Oo naman. Ano yung mga naramdaman niyo yung pumasa kayo ng board exam? Eh, siyempre masaya. Kasi naging lisensyado ka na eh. Okay. At ilang oras mo bang tinake yung board exam? Ay, hindi. 4 na subject kasi yun eh. Yung unang 3, tiga-4 na oras lang yun. Yung huli, yung design, bali 5 oras yun. Okay. So, ano naman yung license number niyo yung pumasa na kayo ng board exam? 8915. Okay. So, 4 na numero lang pala yun. Hmm. Ang license niyo ba importante sa line of business niyo? Oo, kasi dahil lisensyado ako, nakakapirma ako. Ganun ba? Hmm. So, ano po ba yung pagkakaiba kung wala kang lisensya? Ay, pag wala kang lisensya, mas less ang responsibility mo kasi wala ka naman masyadong pananagutan eh. Okay. So, yung may mga mas lisensyado, ano, merong mas higher ranking at saka... Oo, kasi dahil nga parang pinaninindigan mo yung lisensya mo eh. Kasi kung wala ka naman lisensya, wala namang maano sa'yo na masususpindi yung ano mo. Kasi wala ka namang license number, walang... so parang yung license na to parang clearance. Hindi, actually, you are licensed to practice civil engineering in the Philippines. You know? Okay. Kung sakali nasa kumpanya pa kayo, ano po yung present position niyo? Hindi, nasa kumpanya pa rin naman ako ngayon eh. Ganun po ba? Oo eh. Ako yung general manager ng kumpanya. Okay. So, ano naman po yung mga responsibility na ginaganapan bilang isang civil engineer? Bilang isang civil engineer, ang bali inaano ko yung sinusupervise ko pa rin yung sa construction. Okay. At ako pa rin ang humaharap sa mga kliyente. At inaano ko pa rin yung lalo na ang mahalaga kasi dyan yung sa purchasing. Okay. Kailangan talagang ma-supervise mo yun kasi doon nagkakaroon ng mga graft and corruption eh. So, ganun po ba talaga importante yung trabaho niyo bilang isang civil engineer sa kumpanya? Oo. Okay. So, ano naman yung kukumpira yung mga sa Pilipinas at United States, yung mga kakayahan ng mga Pinoy sa US? Hindi. Ang mga Pilipino, sa talino-talino, hindi mo basta madadaing ng ano yan. Kaya lang, siyempre mas advance sila dahil yung mga ginagamit nila yung mga equipment. Okay. Mm. So, kung baka sakaling meron rin tayong ganung equipment, mapapantay na po ba natin? Oo, kaya-kaya. Baka malagpasan pa natin sila eh. Sige. Susunod naman tanong, sa inyong opinion, ano bang makaka-improve sa engineering level ng Philippines? Ang malaking ano dyan, kung fully supported tayo ng gobyerno. Ganun po ba? Kasi unlike sa ibang bansa, talagang supportado sila ng gobyerno nila eh. Dito sa atin medyo parang anong gobyerno natin, Kulang sa relax eh. Oo. Ang huling namang tanong, yung the past years of engineering nyo, naging masaya po ba talaga kayo nung nagtatrabaho kayo? Yung nasa bandang gitna na kayo ng civil engineering years nyo? Oo naman. Hanggang ngayon nga masaya pa rin ako dahil kahit na may edad na ako, ay pa-practice ko yung napag-aralan ko at marami naman ako natutulungan. Okay. So, ang huli naming tanong, nakuha niyo na po ba ang inyong master's degree? Sa katunayan hindi ko lang na-depend yung thesis ko candidate na ako ng Master in Construction Management. Okay, so marami po kayo doon sa pagkukuha ng master's degree? Usually, parang isang klase lang kayo ng mga 35 to 40 students sa isang session.
Okay. Ganun lang, ano lang. So, sa 35 to 40 students na yun, lahat mo ba nun umapasa ng master's degree? O limitado lang? Hindi, karamihan nga sa amin hindi nakadepend ng thesis eh. Kasi masyadong nagiging busy sa trabaho. Kaya ang nagiging title lang candidate for ano lang. Ganun po. So, kailangan nyo munang i-depend in a series of line of questions yung thesis nyo? Oo, kailangan mag-depend ka ng thesis. Okay, sige. Maraming salamat sa oras nyo. O sige, Ano naman.